Sa gitna ng umiigting na tensyon sa South China Sea, nagbigay ng tugon ng Chinese Ministry of National Defense kaugnay ng pahayag ng Defense Secretary ng Pilipinas na nagsasabing tututukan ng pamahalaan ang external at territorial defense bilang pagtugon sa umano'y agresibong kilos ng China. Si Creseline Catarong magbabalita. Sa bagong pahayag mula sa Beijing, inakusahan ng China ang Pilipinas na siyang nagiging ugat umano ng tensyon at panganib sa South China Sea. Ayon kay Senior Colonel Zhang Xiaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, ito ay tugon sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na inilipat na ng bansa ang pangunahing pokus ng militar mula sa paglaban sa insurhensiya sa bansa patungo sa pagpapalakas ng external at territorial defense. Batay sa ulat, magsasagawa umano ang Armed Forces of the Philippines ng mga konkretong hakbang upang tutulan ang mga tinatawag nitong agresibong aksyon ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Kasabay nito, pinalalalim din ng bansa ang defense cooperation sa mga kaalyadong bansa. Pero ayon kay Zhang, ito ay umano'y pagbaluktot sa katotohanan at pagtatangkang ilihis ang pananagutan. Giit pa ng opisyal, matagal nang itinakda ang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga international treaty at hindi kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ang mga isla sa South China Sea. Ayon pa sa tagapagsalita, iligal umanong inokupa ng Pilipinas ang ilang bahagi ng Nansha Islands o Spratly Islands na itinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Dagdag pa niya, madalas umanong nanggugulo at nangaharas ang Pilipinas sa karagatan at nakikipagsabuatan pa ito sa mga banyagang puwersa upang magpasimula ng kaguluhan sa South China Sea. Nanindigan si Zhang na mananatiling matatag ang China sa pagtatanggol ng karapatan at patuloy na tutugon sa anumang mapang-udyok na aksyon ng Pilipinas alinsunod sa batas. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol ng pambansang interes at soberenya, kasabay ng pagtitiyak na mas handa na ang bansa sa harap ng mga hamon, katuwang ang mga kaalyado. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Nanindigan din si Marcos Jr. na nananatili ang kanyang foreign policy na ang Pilipinas ay friend to all and an enemy to none. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.